Anonymous Pinoy Confessions Blue Eco Bag. Hi, my name is Harvey. 18 na ako ngayon. And this story happened when I was in grade 4. Taga Batangas ako, pero napilitan akong mag-transfer sa Laguna dahil sa work ng papa ko. Medyo may kalayuan din yung bagong school na pinapasukan ko. Pagpapasok, sumasakay ako ng tricycle at pag-uwi, nilalakad ko na lang para makatipid na rin. One time, biglang sumama yung pakiramdam ko habang nasa klase, kaya nagpaalam ako sa teacher na mag-half day na lang ako. Nung paglabas ko ng gate, may nakasabay akong isang lower grade. Siguro grade 3 or grade 2 siya noon. Since iisang direction lang naman yung dadaanan namin, nagsabay na lang kami. Habang naglalakad kami, may nakita kaming kakaibang ibon sa loob ng palayan. Hulihin daw namin, kaya sumunod ako sa kanya. Hinabol namin ng hinabol yung ibon at nung hindi namin nahuli, napalayo na kami sa kalsada. Napagpasyahan namin na bumalik na lang. Pero sabi niya, doon daw kami dumaan sa gubat kasi may shortcut palabas ng kalsada. Sinundan ko ulit siya. Habang nasa kalagitnaan kami ng gubat at naglalakad, bigla siyang tumakbo at iniwan ako ng gagong bata. Hinabol ko naman siya pero tinaguan niya ako. Umiiyak na ako at takot na takot nung time na yun since hindi ako pamilyar sa lugar na yun at puro puno lang ang nakikita ko. Habang umiiyak at naglalakad, may nakasalubong akong matandang lalaki na may dalang asul na eco bag. Tinanong ko siya kung saan yung daan palabas ng kalsada. Tinuro naman niya at sinabing diretsuhin ko na lang daw. Nagpasalamat ako at nung paalis na ako, bigla kong napansin yung laman ng dala niyang eco bag. Since manipis yung bag na dala niya, kitang-kita ko na may lamang ulo ng tao na nakasilid sa eco bag. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Pero sure ako na ulo ng tao yun kasi may nakausli pang buhok at may mancha at katas ng dugo yung ilalim ng dala niyang eco bag. Blanko at tuliro ako noon habang naglalakad hanggang makalabas ako ng kalsada. Wala akong pinagsabihan o pinagkwentuhan ng pangyayaring yun, sa takot na baka ako naman ang balikan ng matandang lalaki. Makalipas ang ilang linggo, may napabalitang katawan na natagpuan sa kagubatan at wala ng ulo. Hanggang ngayon, tikom pa rin ang bibig ko at iniisip ko pa rin ang mga pangyayaring iyon.